Adamos, saluhan mo kaming kumain. I love you so much, Dea. Ano ang iyong tinuran, Adamos? Isa kang tapat na kaibigan. I love you so much, Dea. Tara. Yun nga ba ang ibig sabihin ng kanyang tinuran? Oo, Dea. Yun ang ibig sabihin ni Adamos. Uulitin ko. I love you so much, Dea. Maiwan ko na kayo. I love you so much. I love you so much. Tinuturing niya akong tapat na kaibigan. At gayon din ako sa kanya. At sa iyo, Tera. Tera, sa inyong pananalita, ano naman ang tawag sa isang nilalang na masama ang ugali? Panay kamalian ang nakikita sa kapwa. Sabik na sabik sa mga papuri. At palaging gusto niya siya yung nakakaangat. Epal. Epal. Oo. Parang bida-bida. Epal. 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 Oo. Epal. Ano ang inyong pinag-uusapan? Wala naman. Pero epal ka. Ano ang kahulugan ng kanyang sinambit, Tera? Maganda ka. Yun ang ibig sabihin ni Dea. Diba? Napakaganda mo, Flamara. Avisala Esh, Madea. Ngunit huwag kayong mag-alala. Mga epal rin naman kayong dalawa ni Tera. Pero wag kang mag-alala, Flamara. Wala nang mas hihigit pa sa iyo. Dahil ikaw ang pinaka-epal sa lahat. Epal ako. Nanggaling sa mga lahing epal. Ang mga Hathoriang epal. Pinasaya niyo ang araw. Ako ang pinaka-epal sa lahat. Mamimiss mo ba yung Ada Danaya mo? Papuno ng pawpaw. Pero sana, katulad ng mga sangre, ay may silbi rin ng isang itring gaya ko at makagawa ng kapaki-pakinabang ng mga bagay. Alam mo, Gaya, kahit iftre ka na, marami ka pa rin pwedeng gawing kapaki-pakinabang. Tulad ko ng ano nung pawpaw. Tulad ng samahan ng mga sangre. Lalong-lalo na si Tera. Gabayan mo siya. Dapat sinasamahan mo siya lagi. Para sa ganon, alam na yung mga nararapat niyang gawin.
Ngunit hindi lamang yan ang halaga ko. Ano sabi mo? Tila patuloy pa rin ang hidwaan ng mga sangre. Tila nga may pagkakaisa ang mga sangre. Danaya, hindi ko batid ang pinagmumula ng iyong galit. Ngunit maaari bang isang tabi mo muna ito? Nang sa ganun ay madaig natin ang mga warkang ito. Hindi mo kami madadaig. Hindi ko kailangan ng kahit na sino upang madaig ka! Kaawa-awa ka naman, Verena. Kung ano ang ginaling mo noon sa pakikipaglaban. Ngayon, ay katawa-tawa ka na lamang. Avisala, Esma. Aking apoy. Huwag mo ako tinatawag na apoy. Hindi ko tinuturing na kapatid ang sanggaya mo. Danaya, bago mo ako sumbatan, maaari bang gamutin mo muna ako? Bago mahuli ang lahat. Gamutin? Hindi ba't dinala mo nga sa kamatayan ng aking mag-ama? Danaya, ganun magkaila, Verena. Alam kong alam mo ito! Sheda Nash de Cassandra. Bakit ko hahayaang mangyari ito? Kung nakatakda palang mamatay sina Akil at Gaia sa mundo ng mga tao, bakit pa natin sila itutulak patungo pa roon? Tiyak kung may iba pang paraan na hindi na kailangan pang magsakripisyo ng buhay ni Akil at Gaia. Upang ihanda ang susunod na tagapagmana ni Danaya at tagapagligtas ng Encantado. Danaya, makinig ka muna. Itinago sa iyo ang katotohanan upang mangyari ang propesiya. Ngunit maniwala ka, tumutol ako. Hindi pagtutol mo ang kailangan ko, Verena. Ang katapatan mo sa akin bilang isang kapatid. At hindi ikaw, o kahit na sino man ang may karapatang magpasya para sa buhay ng aking mag-ama. Ngunit nangyari na ang lahat. Isinilang mo na si Tera. Paano pa natin malalabanan ng tadhana? Danaya, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Sangre, Danaya! Mas mahalaga pa ba sa'yo ang galit na iyong nararamdaman kaysa sa sinumpaan mong tungkulin bilang tagapangalaga noon? At bilang isang sangre, hindi ba't nararapat na pangalagaan mo ang Encantadia laban sa mga kaaway?
Bubuhian pa rin kita, Perena. Ikaw, si Cassandra, at si Cassiopeia. Danaya, nauunawaan ko, ngunit... Danaya!